Okay, buksan po natin ang ating mga Bibles, Matthew chapter 1 at ating ituloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tamang kaisipan sa pagdating ng Kapaskuhan. At nawa ay naiintindihan niyo kung bakit ang atin pong mga activities ay gano'n na lang. Dahil ito po ay ito yung pinakang ano ba tawag niyan? Yung may apply natin ang mga turo ng Panginoon patungkol sa kanyang kapanganakan. So I hope that as we study this, ay naka-ingrain na sa isip natin, sa puso natin, yung atin pong Christmas kantata na dapat lamang ay mayroon kang partisipasyon. Sa mga choir members at sa mga nasa orchestra at academy, huwag lang yung kakanta, kundi may bisita. Dahil aanhin natin yung pagkantang mga magagandang bagay na yan kung wala namang makikinig. Amen? At bakit ba natin ginagawa ito? Para maging tunay tayo sa ating mga paniniwala. Hindi lang hanggang sa salita, kundi ang mga tao ay makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Gaya ng awitin na makita nila that Jesus should also be born in their hearts. Has Jesus been born in your hearts? Nung unang tayo ay tumanggap sa Kanya, nakilala sa Kanya, that was the time that Jesus was born in our heart. At dapat ay kasama natin sa ating buhay. Nakikita natin kung paano ang pagbabago ng kanyang buhay, ng ating buhay dahil sa Kanya. Hindi lamang sa mga susunod, no? Hindi lamang sa future, hindi lang dahil sa pag-asa natin ng sangkalangitan, kundi maging yung buhay natin ngayon ay mayroon pong bunga sa ating buhay. So our Christmas gift also to our Christ, pasasalamat natin sa Kanya. Kaya natin pinag-aaralan ang mga tamang gawin na ito. So kung alam na natin na ang Christmas is really His life, then we must be able to indeed give for Him. Okay? At saka yung atin pong Christmas fellowship, I hope you would pray that you would be part of your division's fellowship. Maganda po na dapat ay magkakasama talaga ang mga mananampalataya. Huwag na ikaw yung maging, kumbaga ay ikaw yung magdi-divide nung yung bang fire that, you know, that should drive us closer. Pag ikaw ay anak ng Diyos, mas gusto mo kasama ang mga anak ng Diyos. Huwag tayo maging excited kasama ang mga unsaved. Biro mo in December 25 where there is no work, lahat ay nasa bakasyon. Ay dapat talaga ikaw, tayo ay nagkakabuklod-buklod. Kaya nga doon sa ibang mga lugar, sa kanya-kanyang division tayo. I hope alam nyo kung nasaan ang division nyo. Amen? At ganun din yung mga young people at before the end of the year ay makasama din kayo sa pagpupugay ng atin pong simbahan na maturuan tayo ng salita ng Diyos. I really love to see young people in the church rather than seeing them in online games. That's right. Kayo po yung pag-asa ng atin pong hindi lamang ng bayan, kundi sa mga susunod na panahon. Kasi iba sa inyo, marahil ay magpapastor. Maging missionary. Sino bang magiging missionary? Magiging missionary pa ba? Kaya yung mga 70 years old ngayon, after 10 years, ano na yun?
pwede pa naman siguro. Kaya lang, ano nang magagawa ng 90 years old, di ba? Oh. Ay baka nakaupo na lang sa tasa. Pero yung mga kabataan, kagaya ni Boris, tingnan mo yan, matindi talaga. Ano ba talaga nangyari sa mata mo, kapatid? Napuwing? Oo. Ay di mas lalong wala kang makikita niyan. Okay. At yung atin pong year-end song festival. Amen? So prepare as a family para po makaawit tayo sa Panginoon. Matthew chapter 1. Mamaya naman kayo ay uupo ng mahaba-haba. Kabata mo pa, ganun ka ng ganun. Tapos mamaya tatakbo naman kayo eh. No? Ano ba? Nag-stretch ka? Kawawa ka naman, kabata-bata mo pa eh. Yung mga matatanda, ano yun eh, naintindihan ko kung bakit gusto na nilang umupo. Amen. Matthew chapter 1. Basahin po ulit natin. Huwag tayong magsawa na basahin ang account na to. At nawa ay ang kapangyarihan nito ang magbago ng atin pong buhay sa ngayong Kapaskuhan. Ba ngayon lang mangyayari sa buhay mo na magbabago ang takbo ng iyong Christmas. Kasi magbibigay ka ng iyong Christmas gift. Kasi magpa-participate ka sa Christmas kantata. Sa 25, imbis na kasama mo yung mga unsaved, ay mga members ng church. At dati ikaw ay nagbabakasyon sa kung saan-saan, sa young people, pero ikaw ay nasa bahay-sambahan ng Diyos. Dati bago matapos ang taon, ay kung ano ang kinakanta mo. Pero kakanta ka kasama ang pamilya at ang mga mahal mo sa buhay, aawit para sa Panginoon. Amen? Okay, basahin po natin, Salitan. I read verse number 18, you read verse number 19. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na inyong ipagkakaloob sa pag-aaral ng inyong salita. At tulungan niyo nga po kami upang ang kapangyarihan po ng inyong salita ay makita namin ito sa aming buhay. Hindi lamang hanggang isip, Panginoon, hindi lamang yung maunawa namin in our minds, but Lord, ang inyo nga pong katuruan, ang nais mo pong gawin namin, ang damit mo pong response ng inyong mga anak para po sa mga inaaral namin, patungkol nga po sa kaganapan ng inyong kapanganakan on the very first Christmas day, ay tunay nga po na magawa namin maging sa aming panahon. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ikaw ay mangunguna sa amin. Holy Spirit of God, pangunahan mo po kami sapagkat itong aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. At ang salita po ng Diyos ay nasa verse number 20 na doon po sa mga huling mga salita.
that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yan po ang salita ng Diyos na gusto ko pong tingnan natin. Sa kapanganakan ng ating Panginoon, there is the person of the Holy Spirit. Yan po ang Christmas. Christmas is really the work of the Holy Spirit. Now, we believe in the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, yun pong mga bagong nagbabasa, kasi nung una, kasi ang ghost na alam natin ay yung multo. No? Ang banal na multo, di ba? Hindi. Ghost is a spirit. Okay. Noon nga, ayokong gamitin yon kasi nasanay tayo, di ba? Lalo na yung Ghostbuster. Yan yung, Ghost Fighter? Meron bang Ghost Fighter? Meron din. Okay. Anime. Sige. Sorry wala na ako sa panahon ninyo eh. Okay. So kaya kung minsan ay kasi nasanay din kami tungkol doon sa mga ghosts, di ba? Yun ang pinang-tatakot nila sa mga bata. Pag ikaw ay hindi pa umuwi, mumultuhin ka. May multo dyan. Yan ang ginagawa natin. Kaya nung una kong mabasa ang salitang Holy Ghost, ayaw ko siyang gamitin because of that stigma. Pero gusto kong maging maliwanag sa atin, tayong mga naniniwala sa salita ng Diyos. The word ghost here, kaya capitalized po yan, okay, ay dahil ito'y tumutukoy sa banal na Espiritu. Okay? Now, the Holy Spirit, Christmas is really an introduction of the Holy Spirit. Tingnan nyo sa bagong tipan, the Holy Spirit is now introduced as someone who produced life. Tingnan po ninyo yung text. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is what? Of the Holy Ghost. So it is the Holy Spirit at work. Kapag Christmas po, ang totoo niyan ay gumagawa. There is this person called the Holy Spirit. At yan po ay dapat na maunawa ng bawat isa sa atin. Ang Holy Spirit, siya po ay Diyos. He is the third person of the triune God. Ang Diyos po ay nagpakilala sa tatlong persona. We cannot know God in His entirety, pero tayo'y nagpapasalamat na nagpakilala siya. Marami tayong mga haka-haka patungkol sa Diyos. Bago ka at bago ako maligtas, meron na tayong mga kaisipan patungkol sa Diyos. Anong kaisipan mo noon sa Diyos? Robin. Wala kang kaisipan sa Diyos. Kasi hindi mo iniisip siguro talaga ang Panginoon. Si Brother Haim, ano noon ang iyong isip patungkol sa Diyos? Anong kaisipan? Sino ang turo sa iyo? Parang baliwala lang siya, hindi natin siya iniisip. No? Baliwala. Kasi nga, ikaw sino to? Sino bang mga spiritual dyan? Sige. Brother Erwin, ano bang, bago ka maligtas, ano ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Kasi sa totoo, sa dami natin ngayon dito, magkakaiba-iba tayo dati ng kaisipan patungkol sa Diyos. Anong kaisipan mo tungkol sa Diyos at itinuro ng iyong mga magulang, teacher mo sa Diyos? Sige nga, ano nga? Ano? Gusto mo pulbo?
Sige, Brad. Ha? Oo nga, ano nga yung marami? So, maraming Diyos, yung kagaya ng pagkakilala ng mga Thai. Alam niyo yung Thai? Di ba, yung mga nakatira sa Thailand. Thai ang tawag niyan, hindi Thailander. Thai. Oh, baka kalimitan sila. Uy, Thailander ka, no? Thailander. Thai yun, Thai. Okay, mga natira sa Thailand, yan. Ang kanilang mga Diyos marami. Isa yan, yung elepante. Oh, kaya nga doon sa kanilang lugar, mayroon isang lugar diyan, ang mga tao pumupunta doon sa elepante at kapag umiihi na siya, liligo sila sa ihi niya. Nakakaakayo, pero yun ay sa kanila, pakiramdam nila, pag sila ay nakakaligo ng ihi, nalilinis sila. Kasi yun nga ang paniwala nila doon sila lumaki. So, iba't ibang klase. Dito sa atin, ano noon? Saan ka lumaki? Sa Diyos na, sa dami. Yung nakapako, yun yung Diyos mo. Doon ka ngayon lumuluhod. Yung nilalagay natin doon sa ating mga, sa jeep, sa pinto, at kung saan-saan pat. Akala natin, yun ang Diyos. Kapag Semana Santa ay nandoon din yung Diyos na nakahiga. Pagkatapos pupunta kami yan noon at pupunas na ganyan, ilalagay niyan pag masakit ang ulo mo, pag may sipon ka, pupunas mo dyan. Pero mo may sipon ka, yung ganyan mo, tapos kukunan natin. Pagkatapos lahat na pupunta din doon. Pero yun ang ginagawa natin. Kasi ganun nga ang kaisipan natin sa Diyos. May kanya-kanya, pero maraming salamat na dumating ang kanyang salita sa atin. Kaya magpasalamat kayo kung ikaw, bata pa lang, ay na-expose ka na sa salita ng Diyos. Ang nakalulungkot lang, dito ka na nga, namulat ka sa salita ng Diyos, pero wala ka pa ring pagkakilala sa Diyos. Now, God has spoken through His Word at ipinakilala niya kung sino siya. And He expressed that He is a Godhead. Pag sinabing Godhead, is a triune God. Kaya nga makita natin, maging doon sa Matthew chapter 3, nandyan po ang pagpapakilala ng Diyos kung sino siya. Matthew chapter 3, verse number 16 and 17. He said there is a triune God, Jesus, the Holy Spirit, and the Father. Anong sabi in Matthew chapter 3? And Jesus, when He was baptized, went up straightway up of the water, and lo, the heavens were opened unto Him. And He saw the Spirit of God. That's the Holy Ghost. That's the Holy Spirit. He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Triune God. So nagpakilala ang nag-iisang Diyos. There is only one God. But He manifested Himself into three different persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Ghost. Now, tingnan po ninyo sa 1 John chapter 5. At itong talatang yan ay wala sa mga Tagalog Bibles. Ano kung bakit? Sapagkat di sila naniniwala sa Triune God, sa Trinity, kaya pinatanggal nila yan. 1 John chapter 5, verses 6, 7, and 8. Anong sabi ng salita ng Diyos? This is He that came by water and blood, even Jesus Christ,
not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. You see, there is again the mention of the Holy Spirit. And then he said in verse number 7, for there are three that bear record in heaven. Three that bear record in heaven. The Father, the Word. The Word is Jesus Christ. Sa mga bago, yung Word na yan, ang Panginoong Hesukristo. Iko-cross-reference natin yan sa John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him there was not anything made that was made. And then verse number 14, maliwanag ang sabi niya sa John chapter 1, that the Word was made flesh. Ito ngayon, nagkatawang tao. Ito ngayon, yung binasa natin sa Matthew chapter 1 in verse number 20, that which is conceived in her is of the Holy Ghost. I hope maliwanag sa iyo yan, napakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Now, meron ka pa rin mga kaisipan, aba, ay hindi ko na problema yun. Problema mo yan. Ano sabi ng salita ng Diyos in the Word? So, verse number 7, balikan natin 1 John chapter 5. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are what? One. Hindi mo po pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Kaya nga hindi natin po pwedeng sabihin na ang triune God ay para lang itlog. Di ba? Isipin mo yung isang itlog, di ba? Pag yan binoil mo, di ba? May shell. Tapos may puti. Tapos may... Kaya lang, ang tanong, di ba? Kapag yan ay hard-boiled egg, pag tinanggal mo ang shell, yun bang ibinagbibili sa'yo na wala ng shell, hindi na itlog? Itlog pa rin, ano? Pero wala na shell. So, hindi mo po pwedeng sabihin na po pwedeng tanggalin mo ang isa sa triune God, isa pa rin. Nakuha natin? Oh. Kaya yun po yung sinasabi that three persons are, these three are one. Verse number 8, and there are three that bear witness in earth, the Spirit and the water and the blood. These three agree in one. See, this is the Holy Spirit, the third person of the triune God. At tayo nagpapasalamat sapagkat sa Christmas, dapat kapag dumarating ang Pasko, ay dapat lamang na ang Panginoon, na ang banal na Espiritu ay aktibo sa buhay mo at sa buhay ko. Yan ang totoong Christmas because it is His work. Sapagkat noong siya, when Jesus was conceived in Mary's womb, it is the work of the Holy Spirit. That which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yan totoong Christmas. Dapat talaga aware ka sa gawa ng banal na Espiritu. Alam mo, makakaintindi lang sa akin ito ay yung mga ligtas. Ang makakapag-appreciate lang nito ay yung mayroong banal na Espiritu sa kanila. Hindi ito maiintindihan ng mga unsaved. Yan, maiintindihan. Hindi yan ma-appreciate ng iba yan. Tayo lamang kung ikaw ay ligtas because the Holy Spirit dwelt in us. Now, we ought to understand that the Holy Spirit is God Himself. Kaya ho, dito pa lang sa ating text, makikita natin, ano ba ang nagde-define sa Diyos? Pag sinabi nating Diyos, dapat nagbibigay ng buhay. And so, you see, the Holy Spirit He was able to put the child Jesus in Mary's womb. Siya yung may likha doon.
Siya may gawa ng buhay na naroon sa sinapupunan ng isang birhen. How is that possible? Because He is God. Pag yan ay pag hindi sa Diyos, talagang hindi po pwede. Now, what makes God God is that He is able to create and give life. Kaya doon pa lang sa Old Testament, makikita na rin natin that the Holy Spirit is really working even as a creator. Tingnan po ninyo Genesis chapter 1, verse number 1 and 2. Anong sabi ng salita ng Diyos? In the beginning was the Word. Andun na po kayo? Basahin niyo Bible niyo para maintindihan natin. Ang banal na Espiritu ay mahalagang persona sa ating buhay ngayong kapanahunan lalo na. Kung hindi mo kilala ang banal na Espiritu, maraming kang problema sa buhay as a Christian. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, who can create? God. Verse number 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. You see, there is an active Holy Spirit at time of creation. When there was nothing else, there was the Holy Spirit. Tingnan niyo ang Job chapter 33. In-acknowledge yan under the circumstance in his life. When he was suffering, this is how he acknowledged the Holy Spirit in verse number 30, chapter 33. Job, verse number 4. Anong sabi ng salita ng Diyos? The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. No wonder that Job was able to carry on despite the extreme pain in his life. Kahit sa gitna ng kanyang trial, when his money was taken away, when his wealth were taken away, when his health was also taken away, when his loved ones were taken away from him, and his friends despised him. Matindi talagang hirap na yan. Alam mo kung bakit siya nakatagal? Because he acknowledged the presence of the Holy Spirit in his life. That's right, sir. Amen. Alam mo, maraming mga quitter sa ating buhay. It's because we forget to see the power of the Spirit of God. That's right, sir. Alam mo, maraming mga backslider. Bakit ho? Sapagkat akala nila sila lang yung gumagawa. They have forgotten the very mighty work in the hand of God, that the Holy Spirit is with us. Kaya makikita natin ang napakahalaga na magkaroon ka ng personal na pagkakilala sa banal na Espiritu. Many of our shortcomings in life, many of the things of our failures, it's because we fail to acknowledge the presence and the person of the Holy Spirit. We think that we are doing it on our own. We think that we are struggling on our own. Na tayo lang naikibaka sa ating mga sarili. But there is that Holy Spirit. Tingnan nyo sa Acts chapter number 5. You know what makes the Holy Spirit really God? He can take life.
He can take somebody else's life. Sapagkat hindi lamang siya nagbibigay ng buhay, pwede rin siyang kumitil ng buhay. That makes the difference between somebody else that is not God and God Himself. Because God can give life, but God can also take one's life. Yan ang difference. Tingnan po niyo sa Acts chapter 5. Acts chapter number 5. And sabi sa verse number 3, But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Bakit ka ba nagsisinungaling sa banal na Espiritu? Paano siya nagsinungaling yan? Sa panahon na ito, ang mga anak ng Diyos ay nagkaroon sila ng tinatawag natin, the Holy Spirit was working in them, in their hearts. So nagkaroon sila ng mga pangako sa Diyos. They promised that they would, sell their properties and then dadalhin ang pinagbilhan at the apostles' feet o kaya doon sa simbahan. Yun ay gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ang banal na Espiritu nangungusap sa atin. Alam mo, hindi ka nagpa-promise ng mga bagay na yan kung hindi mo narinig ang boses ng Panginoon. That's right. You would never make a decision in your Christian life without the Holy Spirit prompting your heart. That's right. Amen. Hindi yun dahil ikaw ay nakonsensya lang o kaya dahil nakita mo lang yung need. Yung mga bagay, yung mga pangako natin as we listen to the Word of God. Christians, are you listening? Yes. No. Yung mga pangako mo, yung mga decisions na ginawa mo sa buhay, especially when you come to the altar after the preaching of the Word of God. These are things that God has, talked with you. Nakipag-usap sa iyo ang Diyos. Pagkatapos, at the time when you have decided things for Him, because He prompted your heart, and He convicted your mind, pinersuade ka ng Diyos. Pinersuade ka, yan ay boses ng banal na Espiritu. At narinig mo yun, ang tawag na yan. Kaya ipinangako mo sa Panginoon, iiwanan na ang kasalanan yan. Ipinangako mo sa Diyos na maglilingkod ka na at magkakanta ka sa choir. Ipinangako mo na yung mga bagay doon sa buhay mo para sa Kanya. That is really a vow to the Holy Spirit. So sila nung panahong yan, there was a vow that they have made. And the Holy Spirit learned of all this. Pero sabi nga ni Apostle Paul, magbebenta sila. Pero ito ang naisip ni Ananias. So, he kept back part of the price. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung ikinip-back nila. Hindi kickback yun. Pero meron siyang kinupit. Hindi niya ibinigay ng buo. Samantalang pangako niya yun sa Diyos. Ang sabi ni Peter, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Alam mo yung mga nangangako, mga nagdidesisyon para sa Diyos, pagkatapos ay ipinapako nyo, essentially the same thing. Satan hath filled your
heart to lie against the Holy Spirit. Salita ng Diyos yan, hindi ko salita. Tingnan mo maigi. Why hath Satan filled thine heart? Biro may pinangako mo yan sa Diyos. Ang Diyos, nakikita niya lahat. Nababasa niya yung isip at puso mo. Maliban lang na Diyos-Diyosan yung napaniwalaan mong Diyos. Na hindi niya alam yung ipinangako mo, yung iniluha mo, yung iniyak mo sa Panginoon. Yung pinangako mo doon sa altar. Yung ipinangako mo habang nakikinig ka ng salita ng Diyos at kinonvict ang puso mo. Huwag mong sabihin nakaligtaan ka ng Diyos. Hindi. Because even if 1 million people or billion of people make billions of promises to God, hindi mag-e-error ang recording ng Diyos. Siguro yung computer mag-e-error pagdating ng billion numbers. Pero sa Diyos, He cannot miss anything. So nung araw na yan, sabi niya, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Ka pa nagsinungaling? And ano yung sinungaling ng sinabi niyan? You keep back part of the price of the land. Pinagnasaan mo yung ipinangako mo na dapat sa Diyos. Yeah. And then verse number 4, sabi niyan, tingnan nyo. Whilst it remained, nung nandyan sa'yo, was it not thine own? Di ba nung hawak mo yan, hindi ba sa'yo talaga yan? After it was sold, dahil pinangako mo, nag-usap kayo ng Diyos. Wala nga lang yung kasulatan. Wala yung, ano ba tawag natin dyan? Walang kontrata na kayo pinirmahan ng Diyos. Pero pinirmahan nyo yan sa puso at saka sa isipan nyo. In the heavens, there in the heavens, you had communion with God. Di ba kapag ikaw ay nangangako sa Panginoon, nagpipray ka, kasama ang kanyang salita, remember that you are not doing that in this altar. You are doing that in the throne of God. Right. Amen. So doon sa trono ng Diyos, nakikipagpirmahan ka sa Kanya. Sa mga pangako mo, sa mga sinasabi mo na iiwanan mo ng kasalanan. Sa sinasabi mo na ibibigay mo sa Diyos ang iyong buhay. Sa sinasabi mo, lahat ng mga yan ay may kontrata ka sa Panginoon sa langit. Because when you come to the altar, you are coming actually to the throne of His grace. He said, noong bang yan, hindi ba ganong hindi pa yan ay pagbibili? Hindi ba gay nasa iyo pa yun? Nasa power mo pa yan? Whilst it remained, was it not in thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Hindi na sa'yo, pero nasa kapangyarihan mo na ngayon kung ibibigay mo yan o hindi. Nasa iyo yun. Wala sa misis mo. Wala doon sa nakikita mo sa mga apostles. Nasa iyo yun. Pagkatapos sasabihin mo, you kept back part kasi isa eh. No, it was your power. So yung mga na-offend, nangako ako sa Panginoon na ito ang gagawin ko, pero na-offend ka, it was in your power. And do not lie to the Holy Ghost.
Ang hilig mong magsabi na siyang dahilan, bakit ganyan ka? It was always in your own power. Ito po yung sinasabi niyan. And it was sold, was it not in thine own power? Sa totoo, ito yung sabi ni Apostle Peter, why hast thou conceived this thing in thine heart? Bakit ba yan ang i-conceive yan sa puso mo? Bakit yan ang inilagay ng dyablo sa puso mo? At bakit mo hinayaan yung bagay na yan? And then he said, thou hast not lied. Thou hast not lied unto men, but what? Unto? You see, you lied unto God. Pagkatapos niyan, ano nangyari? Ano nangyari? Verse number 5, in Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these things. Yan ang Diyos. Nagbibigay ng buhay, kumikitil ng buhay. And that is in the power of the Holy Spirit. Alam mo, mapalad ka sa mga pangako mo sa Diyos, nabuhay ka pa hanggang ngayon. Bakit ho? Kasi may pag-asa pang bumalik. Kasi may pag-asa pang gawin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. You know, Christmas, this is really Christmas. Bakit hindi mo hayaan na ang banal na Espiritu gumawa sa buhay mo? Bakit ba yung puso mo, gusto mo lagi ang dyablo ang gumagawa? You know, the Holy Spirit, that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Pero ibang nangyayari sa atin. That which is conceived in our hearts is of the devil. Ang Christmas, it should be the Holy Spirit that works in our heart and conceive in our heart our decisions for God and then perform it because it is Christmas. Amen. So bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating tandaan that Christmas indeed is making sure and understanding the power and the presence and the person of the Holy Spirit. Kaya po bilang mga mananampalataya ay dapat maunawa din natin that the Holy Spirit works in us, na dapat yung gawa niya sa atin ngayong Pasko ay mas higit pa na makita natin. At alam natin bilang mga mananampalataya, the Bible tells us of the work of the Holy Spirit. Hindi po nagkulang ang salita ng Diyos para sabihin sa atin kung paano ba gumagawa ang Diyos. Paano ba gumagawa ang banal na Espiritu sa atin? Tingnan natin sa John chapter 14. Paano ba gumagawa ang banal na Espiritu sa atin? Hindi natin siya nakikita, pero gumagawa pa rin siya. Nung sabi ng salita ng Diyos, verses 16, 17, and 18. And I will pray the Father, and He shall give you another what? Comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. But napakahalaga na ang trabaho niya is really to comfort us. To comfort. Ano ba salitang comfort? It means to advocate.
Pag sinabing advocate, one who is summoned to be at the side of another. So ang banal na Espiritu is our comforter. Ibig sabihin, kasama natin, nasa tabi lang natin siya. Kahit kailan po ay hindi nawala ang banal na Espiritu. Kaya kung sinasabi mo mag-isa kang nakikibaka, mag-isa ka lang, kaya ang hirap-hirap sa buhay mo, walang tumutulong sa'yo. Alam mo, napakasinungaling natin kapag yan ang ating sinasabi. Nahirap na ako sa buhay kong ito. Walang tumutulong sa akin. Makinig ka maigi sa akin, there is the Holy Spirit. Marami sa atin ang hindi nabubuhay na kasama ang banal na Espiritu and we would want to ignore Him. Pero gusto kong maunawaan natin na sa Christmas time ay dapat lamang ilagay natin sa ating puso that He is always in our side. He is our advocate. Ang ano lang kasi niyan, ang problema mo at problema ko is we tend not to talk with Him. Ayaw natin siyang konsultahin. Ayaw natin siyang pangunahan tayo. Gusto natin tayo magdedesisyon. Gusto natin tayo ang gumawa on our way, on our terms. No! We ought to make Him our advocate. Pag sinabi pang advocate, ibig sabihin yan ay helper. Kaya nga po pag sinabing comforter, helper yan. Hindi ba yung comforter na nilalatag natin? Tulong yun para hindi ka malamigan. Tulong yun para hindi masakit ang likod. Because that is a comforter. Kaya yan din ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga ang banal na Espiritu ay nasa atin. And that's why He lived with us forevermore. Kasi nga meron kang katuwang na kahit pa lahat sila ay they are ganging up on you. May pakiramdam tayo kung minsan lahat na yata sila kontra sa atin. Nakaranas na kayong ganyan? Parang lahat na lang sila ay galit sa akin. Parang lang. Pero kung sakaling ganun man ang naiisip mo, meron ka namang helper. May comforter. And who is that? The Holy Spirit. Kasi ang isip mo lang, ay hindi mo siya isinaalang-alang sa buhay mo. Kaya ikaw ngayon, talunan. Loser. Why are you a loser? It's because you have not made the comforter indeed do his job. Masyado mong in-overpower ang banal na Spirit. It is His work to comfort you, to help you. Maging advocate natin. Kaya bilang mga mananampalataya, pagdating sa atin sa Pasko na magganito, ay dapat talaga makita natin that He is our helper and He is going to work. Kaya nga bukas, magpa-pray tayo. We would ask His guidance. We would ask His power as a church. Kaya dapat maging bahagi ka sa ating 24-hour prayer vigil. At sa mga susunod na linggo, ay magkaroon ng prayer and fasting ang bawat division. So that we can ask the Holy Spirit to work in us. Para makikita natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu in our activities. Amen! The work of the Holy Spirit. He is a comforter. Tingnan nyo John chapter 14, verse number 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. He is our teacher. Tapos may mga bagay kung minsan
Sa buhay natin, parang hindi ko yata alam ang gagawin ko, hindi ko alam ang sasabihin ko, hindi ko alam yung paano ako makakantahin ito, paano ko ba gagawin ito, paano ko ba kakausapin ng taong ito, paano ko ba siya i-approach, paano lahat ay paano. Pero are you saved? Ang ligtas tumayo at magsabi ng malakas na amen. Yun. Aba, sabi ng mga babae, ha? Di tumayo na lang. Yan po ninyo. Hindi mo alam talaga gagawin mo. Sa tingin nyo ba, lahat ng mga nandito na nakikita nyong gumagawa, alam na alam nila ang mga trabaho nila? Hindi naman eh. Sino nagbibigay lang ng katalinuhan? Ang Diyos. That's why He enables. Ang tinatawag natin mga gift, the spiritual gift, yun ay pinagkaloob ng Diyos para sa gawain niya. Amen. Hindi yan yung natural na mga abilities natin. Makinig ba yung mga talentadong Pinoy na nandito? Kaya ka nagkaroon ng talento sa mga bagay, sa pagtuturo, pag-usap sa mga tao, pagkanta, pagtugtog, yan ay dapat gamitin mo para sa Panginoon. But never lie to the Holy Ghost that you use those talents to make money. Ulitin ko yan. Tanda ko talaga yung sabi ko doon sa isang mananampalataya noon, ikaw, tuturuan ng simbahan dito, wag mo yung gagamitin sa iba. Kasi walang-wala siya nung dumating sa bahay-sambahan. Walang-wala talaga naman siya. Pero noong dumating sa simbahan, siyempre, kailangan itong gawin. Sa natuto siya na mag-drive. Sabi ko sa na wag kang magdadrive. Kasi yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos para gamitin mo. Nung umalis siya sa simbahan, nag-drive siya ng bus. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, ay kinuha na siya ng Diyos. Saan? Sa bus na kanyang dinadrive. Hindi ako nananakot. Pero nakita ko talaga with my own naked eye. Hinintay. Ako lang yata yung hinintay. Pagdating ko doon sa Batangas, wala na siya. Biglang nawala na. Alam mo kung bakit? Ang banal na Espiritu, alam mo kapag may kailangan ka, pagkakaloob naman ng Panginoon eh. That's right. Amen. You do not know how to preach, the Lord will teach you how to preach. That's right. Amen. Hindi mo alam mag-approach ng tao, the Lord will teach you how to approach people. Hindi mo alam paano magturo sa mga bata, the Lord will give you a teaching ability. Kasi kailangan yan. You do not know how to sing, the Lord will also teach you. Well, the world can teach you, but make sure, kung nandito ka sa simbahan, it should be the church that should teach you through the Holy Spirit through this church. Kaya iwanan mo yung mga natutunan mo sa sanlibutan. Huwag mong gagamitin yan dito. Because what we want is a skill that God gives. Huwag mong pagmamalaki yung mga natutunan mo doon. Ang gamitin mo ay yung itinuro ng Diyos sa iyo. Dahil yan po ang tinatawag natin na gawa ng Panginoon sa atin. Kaya may spiritual gift. Kaya yung mga tao na sila nahihirapan at sinasabi nila wala akong kakayanan sa gawain ng Diyos, huwag kang mag-alala. We have a Heavenly Father who can teach you the right way. Dahil pag siya nagbigay niyan, tiyak mapapakinabangan mo yan. Because He is a teacher. He will teach us.
Hindi ko sinasabing huwag ka na mag-aral sa mga iba't ibang mga bagay. No, ang sinasabi ko, yung gagamitin mo dito, yung natutunan mo dito, should be the Holy Spirit that would teach you. Kaya kung minsan tayo ay nagmamayabang, alam mo bakit? Because we think that we have gotten it with our own. That's right. That's right. Diba? Kaya tayo nagyayabang. Kasi nga, sinabi naman, kaya ko naman talaga yan. Whether there is a church or not, I can be this. O kaya ganun-ganun yun. You see how Satan feels the heart? Samantalang, noon naman sinasabi mong walang-wala ka. Pagkatapos pinunan ka na ng Panginoon. Nung napunan ka, ayun, nagbayabang na. Yeah, bilang mga anak ng Diyos, let Christmas really be the work of the Holy Spirit in our lives. Amen? He is our teacher. Ano ba? Tingnan niyo po sa John chapter 14. Still, verse number 26. Chapter 15, rather, verse number 26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, he shall what? Testify of me. The Holy Spirit will help us appreciate who Christ is. Siya mismo ang magpapakita sa atin and open our minds of understanding and see the power of our Christ. At makakaasa ka when the Holy Spirit works in us and testifies of Christ, wala kang gagawin kundi magbigay ka ng puri sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa. That's the Holy Spirit's work. Kaya sasabihin mo, always by the grace, by His grace, always because Jesus paid it all, always because Jesus did it for me, all because that God who is in heaven came down, left heaven for me. Yun po yung gagawin ng isang mananampalataya sapagkat siya ay guided by the Holy Spirit because the Holy Spirit testifies of Christ. We see the preeminence of Christ. We do not see anyone else, but we, just like Apostle Paul said, I will only know Him and the power of His resurrection. Yes, He will testify. Yun mo makikita ang isang tao that is really led by the Spirit. When the prominent person in his life is but Christ. Nakikita niyang gawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Nakikita niya, nauunawaan niya as he reads the Bible that it's talking about Christ Himself. And so he lifts up Christ. Dahil nga ang banal na Espiritu is working in him. Kaya wag kang, kapag ikaw masyado mong tinititigan ang mga personalidad ng simbahan, you are not led by the Spirit. Ang tinititigan mo lagi sila. At sila yung iyong idol mo ba? Sila yung yung nagbibigay sa iyo ng ano ba tawag niyan? Inspirasyon. Kung personalidad ng simbahan yan, hindi ka guided ng Holy Spirit, kaya guided ng iyong flesh. But a person who is guided by the Holy Spirit sees Christ because He is the center of it all. Kasi nagiging buhay na buhay ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay Kristiyano. And then look at Romans chapter 8. Romans chapter number 8. Verses 26 and 27. Anong sabi ng salita ng Diyos? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities,
For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Anong gawa ng banal na Espiritu? He intercedes. Siya'y namamagitan sa atin. Sa mga bagay na hindi natin maapuhap patungkol sa Diyos, eternity, spiritual things. Sapagkat tayo po ay mga nilalang that we have fallen short of the glory of God. Yung ating kaisipan, yung atin pong mga views sa buhay natin, lahat ng mga yan ay nagsibagsakan at lahat ng mga yan ay nandito lang sa lupa. Sa mga temporal na mga bagay. Hindi natin nakikita ang mga panghinaharap at yung mga bagay pa that would stay forever and evermore. But it is only through the intercessory power of the Holy Spirit that we are able to see things that ordinary people cannot see. Kaya kapag ikaw ay led by the Spirit and people think at you or say things against you, sa mga kakulangan mo sa buhay, a person led by the Spirit cannot be moved. Hindi siya maiinggit. Hindi siya nagdadalawang isip sa paglilingkod niya sa Diyos. That's right. Amen. Ay, ganyan ba ang naglilingkod sa Panginoon? Oh, wala na namang toothbrush. Wala na namang ganito. Ay, ganyan ba naglilingkod sa Panginoon? Ay, kung walang toothbrush, mayroon namang mga saging dyan. May asin naman dyan at saka mayroon namang meron dyan. Ano bang ginagamit natin sa toothbrush nung mga unang panahon? Daliri? Hindi. Ano yun? Yung bayabas yun. Oh. Bayabas ginagamit doon. Daliri pala sa inyo, no? Okay din. Sa bagay, nung tayo ay mga bata pa, di ba, daliri lang naman ng nanay at saka ng tatay yung gumaganyan sa ating gilagid. Alam mo yung mga nadi-discourage sa kanilang buhay dahil sa kakulangan, material. It's because you are not led by the Holy Spirit. That's right. Yeah. That's right. Bilang mga anak ng Diyos, dapat makita mo that you ought to ask the Holy Spirit indeed to intercede for you. Makita mo yung mga bagay na hindi kita ng naked eye, yung mga nakikita ng iba. Makikita mo beyond the future. Nakikita mo ang sangkalangitan. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Bilang mga mananampalataya. And then tingnan pa ninyo sa Romans chapter 8, in verse number 11. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Oh, the power of resurrection. Kaya nga sa isang Kristiyano, death is not really a problem. If I die today, then I can be resurrected because of the power that I have. Sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi nga huyang kinakatakutan. Hindi yan natin ikinalulungkot. We ought indeed to be led by the power of the Holy Spirit para makita natin that life is not just here on earth. Life is more than this earth
can bring. Alam niyo, ang banal na Espiritu sa ating buhay, He does not only work in our mortal life today, but He will also work in the future if we die earlier than He's coming again. Ba't parang humina doon? Pero come to think of it, ano mas gusto natin? Di ba? Alam mo kung bakit nakikita ko, makapangyarihan talaga yan. Biro mo yan, naagnas na yung katawan mo. Pagkatapos, marahil, noong namatay ka, kinain ka pa ng isda. Di ba? O kaya ng mga worms. Nung nag-decay yung iyong katawan, ay nasaan na yun? Yung mga naagnas, saan na yun mga naagnas? Di ba naging bahagi na yan ng fertilizer? Pero sabi ng Panginoon, when He comes again and resurrects the dead, lahat ng mga naagnas na yan, ibabalik ng Diyos in an instant. Kaya yung mukha mo, ganun pa rin. Ah, ganun ba, Pastor? Walang pagbabago. Ano gusto mo? Gusto mo magbago? Pag nag-resurrect, Pastor, gusto mo naman pag nag-resurrect, kamukha ni ano? Ay, hindi. Ikaw ang pinakamagandang nilalang. Walang tatalo sa iyong mukha. Create ka ng Diyos eh. Gusto mo ba magkamukha kayo nung katabi mo? Ayaw mo, di ba? Eh kasi, ay maganda naman kasi talaga. We remain as we are. Ano lang ang anong klaro doon sa salita ng Diyos, hindi na magkakasakit yung katawan. Yung makatawan natin na ibabalik muli ng Panginoon sa atin, it can transcend to other places at any time. Walang makakapag-block sa Kanya. Kagaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero may makapangyarihan talaga yan. And who does that? Sinong gumagawa yan? The Holy Spirit! Amen. Look at the Bible, He said, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead, so who raised Jesus from the dead? The Holy Spirit! Amen. And that power, and that Spirit that raised Jesus from the dead, ay siya rin po ang magbubuhay muli sa bawat nangamatay na mananampalataya. Kaya pag iniisip mo yung mga nauna na mga mananampalataya, God is going to raise them. And we will see them still face to face. Amen. Napakadakila natin that the Holy Spirit works in us. Kaya nga ngayong Christmas, alam niyo, pinakamaganda, hayaan natin siyang gumawa sa ating buhay. Amen. Let us not quench the Holy Spirit. Let us not grieve the Holy Spirit. Let us not resist the Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon, today, if you will hear His word, harden not your hearts, as in the provocation. Kaya ito pong ating mga gagawin ngayong Kapaskuhan. These are all activities so we can see the work of the Holy Spirit. Pero yung makapag-invite ka ng mga tao sa gabi on December 22, it's the work of the Holy Spirit. Lalo na pag yan ay naligtas. Hindi lamang tumanggap sa Panginoon, kundi manatili sa gawain ng Diyos. Biro mo sa Christmas cantata that God will touch his or her heart. At isang araw makikita mo na yung bunga na yan ay magiging isang missionary
ay magagamit ng Diyos bilang isang choir member, magagamit ng Diyos bilang isang full-time worker, gagamitin ng Diyos, hindi bagay trabaho ng banal na Espiritu yan. And thank God, we have that Christmas cantata. Kaya yung mga gagawin natin ito, let us ask the Holy Spirit to work. Makita natin sa ating buhay para totoong Pasko. Amen? Ito ang totoong Pasko, mga kapatid. Yung makapagbigay ka mismo para sa Diyos at our Christmas gift to Jesus. Biro mo yan. Dati-dati kung san-san ka lang nagbibigay. Pero ngayon, magagawa mo, nagbibigay para sa Panginoon. You would know that when you give the best for Christ on our Christmas gift to Jesus, makikita mo that it's the Holy Spirit that works because the Holy Spirit, or the Bible tells us that the Holy Spirit testifies of Christ. Kaya yung testamento ng ating pagkilala sa kapanganakan, sa pagdating ng Panginoon, makikita yan sa iyong ibibigay sa Panginoon sa ating December 24 Christmas gift to Jesus. Napakahina yung amen dun. Diba, binasa lang natin. Anong gawain ng banal na Espiritu? He will testify of me. Kaya kapag magbigay ka, kanino ka magbibigay at a Christmas time? Sa Panginoong Hesukristo. So yung dadalhin mo, pagkatapos mo kumanta, if you are a frontliner, kakanta ka dito. Pagkatapos ay ilalagay mo yun, masasabi mo ba? That indeed, it was the best. Kaya dapat prepared ka na para sa Christmas gift to Jesus mo. Amen. Dapat talagang pinagpe-pray yan. Because, you see, you would know the amount and you would know the value of your Christmas gift to Jesus because it is the Holy Spirit that worked in your heart. Dahil ang sabi ng Panginoon, He will testify of me. Amen. Yan sabi ko, no, as I have been studying this, sabi ko, dapat talaga mahigtan ko pa yung first fruits ko kung ito ay para sa Panginoon. Sa Christmas gift to Jesus. Hindi lang barya, kundi something that I can give to my Christ. Because He was born, He has given everything. He left heaven for me. Hayaan natin na gumawa ang Panginoon. Or will Satan again fill our hearts to lie to the Holy Ghost? Kaya bilang mga anak ng Diyos, our Christmas cantata, our Christmas gift, something that we should look forward to because it is the Holy Spirit's work in our lives. Amen. Pag pinag-usapan talaga natin pagbibigay, tumatahimik ang lahat. Kasi kanino ba kasi talaga ibibigay yun? Hindi, bigay mo sa Panginoon. Kasi madaling magsabi ng hallelujah, praise the Lord. But it's another thing when we give. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Para mapag-usapan ang inyong paggawa sa panahon ng Kapaskuhan. Help us to be just like what you said in this word. Holy Spirit of God, please guide us. Pagpalain mo po, maging ang invitation at ang mga decisions na gagawin po namin for you. Alam ko pong nangusap ka sa amin, Holy Spirit. And I pray that you would work in our midst. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at dito sa altar may pag-usap, Lord, narito po ako. I will celebrate Christmas the way
you would want me to celebrate it?